Unang pumasok si Uncle upang ituro ko nasaan ang dalawang matanda. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay sa akin ni Jara. Ninenervyos ito. Namamawis din iyon. Bago pa man makalapit sa dalawang matanda ay masaya na ako nagsalita. Lolo, pumapayag ka na ba ikasal kami ni Jara? Pinag-uusapan niyo ba ni Lola kung kailan ang kasal? Nakita ko ang matalim na tingin ni Lolo kay Jara. Hindi ko naman nakitaan si Jara ng takot bagkus nakatingin ito ng seryoso. Ikaw, bata ka. Minsan ka nalang bumisita sa amin na lola mo. Ganitong sitwasyon na gana ibibigay mo. Tumigil ka sa pagsasalita mo dyan at baka hindi kita matansya. At ngayon pa lang, tumutol na ako sa kasal ninyong dalawa. Madiin na sabi ni Lolo. Nag-usap kami na lola mo, pero bago niyo ako makumbinsing dalawa, ay may mga ilang katanungan lang ako sa babaeng iyan. Jara cleared her throat. Tumingin ito kay Lolo na puno ng kumpiyansa sa sarili. Hindi nito hahayaan na mabaliwala ang kanyang mga ginawa. Let's see kung makikinig ba sa kanya si Lolo. Lolo, itanong niyo lang po lahat ng gusto niyo itanong. Sasagutin ko po iyan ng matapat at buong puso. Alam mo ba na masama ang ginawa mong pang-aagaw sa boyfriend ng iyong kapatid? Sumabat na ako nang itanong ni Lolo iyon kay Jara. Lolo, how did you... Nahinto ako sa pagsasalita dahil na din sa pagkontra ni Lolo. Huwag kang makikialam, Austin. Huwag mo din balaki na magsalita ulit. Galit na sagot sa akin ni Lolo. Nanahimik ako at hindi na muling sumagot. Ano ba ang dahilan mo para gawin ito sa iyong kapatid? Naisip mo ba ang masamang kahihinatnan na ginawa mong ito? I'm sure hindi ka matatanggap ng pamilya mo. Bukod pa doon, kilalang tao ang Gonzales at Morales. Madaling kakalat ang issue at ikaw magpuputukan ng bad reputation sa huli. Hindi lang iyan, pati ang apo namin ay madadamay sa skandalo. Alam ko po iyon. Hindi tumanggi si Jara sa lahat ng sinabi ni Lolo. Nakita ko kung gaano kaseryoso si Jara ngayon habang nakatingin kay Lolo. Siya lang ang bukod-tanging babae na lumaban sa matandang ito. Kung ibang babae ay malamang nag-back out na ito at naiyak na sa takot. Sabihin mo sa amin kung ano bang pumasok sa isip mo para gawin ito. Bakit gusto mong saktan ang kapatid at pamilya mo? Isa lang po ang dahilan ko. Bumuntong hininga si Jara. Mahal ko po si Austin. Sa sinabi na iyon ni Jara, may kung anong pakiramdam sa puso ko na hindi maipaliwanag. Bumilis ang tibok ng puso ko at nagulat sa sinabi nito. I know she's only pretending pero bakit iba ang naging epekto sa akin? Natahimik kami lahat. Hinihintay namin ang susunod na sasabihin ni Jara. Kahit kailan, hindi ko po magagawang saktan ng aking kapatid. Noon, may boyfriend ako. Nakapalagayan sila ng loob ni Evelyn. Kahit masakit tinanggap ko dahil mahal nilang isa't isa. Nagparaya ako dahil nagmamahalan sila. Pinilit ko maging masaya para sa kanila pero sooner or later nagkahiwalay din ang mga ito. Hindi ako nagtago ng hinanakit o galit. Naisip ko na kung masaya ang kapatid ko, magiging masaya na rin ako para sa kanya. Malungkot na sinalaysay ni Jara ang kanyang saloobin. Pati ako'y nahabag kung gaano siya nasaktan dahil sa lalaking iyon at ipagpalit sa kapatid nito. Lolo, alam ko na iniisip niyong napakasama ko dahil sa ginawa ko pero sa tingin ko, wala naman akong ginawang masama dahil sa ipinaglaban ko lang ang pagmamahal ko kay Austin. Napangawi si Lolo at nagkibit balikat. Kilala ko ito. Hindi siya basta-basta madaling mapaniwala at maawa. Alam na sa buong Cebu na ikakasal na si Austin at Evelyn. Galit na sabi ni Lolo. Kayo, kailan niyo sinabi na ikakasal kayo? Ngayon? At dahil sinabi niyo, ganun na lang ba na mapapapayag niyo ako? Ngumiti si Jara kay Lolo. Hindi ko maisip kung ano sasabihin nito. I never heard na ikakasal sila. Dahil ang pag-uusap ng kasal ni Evelyn at Austin ay sa pagitan lang ng inyong mga pamilya. Halos mabilaukan si Lolo sa sagot ni Jara. Tama siya. Pinigilan kong mapatawa dahil hindi basta simple babae lang ang katabi ko. Matalino ito at mabilis mag-isip ng isasagot. Ernesto, lahat ng sinasabi ng babaeng iyan ay may sense. Wala pa namang nakakaalam sa arranged marriage ni Evelyn at Austin, bukod sa pamilya natin at pamilya nila. Sabat ni Lola. Alam ko na napapapayag ni Jara si Lola kaya naman sumusuporta ito. Hindi ko rin inaasahan na kakampihan siya ni Lola dahil may pagkastrikta din ito. Lalo na sa ganitong masasala na bagay at pampamilyang usapan. Kahit pa, may mga ilan tayong kaibigan na alam na silang dalawa ang kakasal. Ngayong iba ang pakakasalan ng apo natin, hindi magiging maganda ito kay Austin at sa ating pamilya. Mahinahon itong tugon kay Lola. Bakit hindi na lang natin hayaan ang dalawang ito na gawin ang kanilang gusto? Malalaki na sila at nasa tamang edad na sina Austin. Alam na nito ang kanyang ginagawa. Wala ka bang tiwala sa apo natin? Umiling si Lolo at ayaw tanggapin ang paliwanag ni Lola. Hindi maaari ito.
Kailangan natin kausapin sa Evelyn at ang kanyang magulang tungkol sa issue na ito. Lourdes, kahit kailan hindi pa tayo nakagawa ng pangit sa ating kapwa. Kumuha ko ng baso sa lamesa at uminom. Magsasalita na ako. Dahil tumututol sa kasal natin si Lolo, wala na tayong dahilan para ipilit pa ito. Ako na bahalang samahan ka bukas sa ospital. Nagulat ang dalawang matanda sa akin sinabi. Napipi at nanlaki ang mga mata nito na nakatingin kay Jara. Buntis si Jara. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, ipapalaglag ko dala bata. Ayoko naman na magkaroon ng bastardong anak dahil lang hindi ko nagawa ang responsibilidad ko sa kanyang ina. Matigas kong sabi. Ikaw bata ka! May konsensya ka ba sa gagawin mong iyan? Hindi kita pinalaki para maging masamang ama. Galit na sabi ni Lolo sa akin. Nangingisi ako sa loob-loob ko. Kung hindi ko sasabihin ito, wala nang rason para ituloy ang kasal namin ni Jara. Thinking about it makes my heart broken. Ernesto, this matter is settled. Hindi ko hayaan na ikaw ang maging hadlang para mawala magiging apo natin. Pinalo ni Lola si Lolo. Bakit ba pabigla-bigla ka ng desisyon nang marinig mong magkakaapo tayo? Ikaw matandang babae ka, nakakasakit ka na. Reklamong tugon ni Lolo kay Lola. Lola, don't force Lolo. Kung ayaw niya, then it's fine. Kung hindi niyo matatanggap na mapapangasawa ko si Jara, wala ding dahilan para ituloy ay pinagbubuntis niya. Ikaw na bata ka? Paangil na sabi ni Lolo. Bumuntong hininga si Lolo at naging kalmado ito. Maupo na muna kayo at kumain na tayo. Mamaya na natin pag-usapan ng kasal kapag nakakain na tayo. Esmod, nang makita na napapayag ko na si Lolo, inurong ko ang upuan upang makaupo si Jara sa tabi ko. Kasunod niya inaupo na ako at hinainan ito. Nakita ko na nabigla ito sa sinabi ko. Nakakuha ko ng idea sa sinabi niya na pagbubuntis, but I didn't expect na ako pa ang magsasabi ng dahilang iyon sa aking lolo at sa lola. Kinuha ko ang kamay ni Jara at pinisil iyon. Napatingin ito sa akin at nginitian ako. I smiled back. Muntik na akong kainin ng lupa dahil sa lolo ni Austin. Masyado itong strikto at matapang. Mabuti na lang nasa tabi ko sa Austin. Akala ko nga katapusan na ng plano ko pero dahil kay Austin, may chance na ako na matuloy ang kasal namin. Idea ko iyon pero hindi ko in-expect na gagamitin niya iyon para i-blackmail ang mismong lolo nito. Nakahinga ko ng maluwag ng ibahin ang usapan. Kung ano man ang dahilan ni Austin para tulungan ako, alam kong kailangan ko itong gantihan ng doble. Hindi naman ito papayag na thank you lang. Iniisip ko pa lang ang kapalit, pumapasok na agad sa isip ko ang aking katawan. Kumalma ako dahil sa paghawak at pagpisil ng kamay nito sa aking kamay. Sinandukan pa ako nito ng pagkain. Sa kalagitnaan ng pagkain, natigil ang lahat ng sabihin ni Uncle Leonard na may bisita ang mga ito. Mula sa pintuan ay nakatingin kami at inaabangan ang taong papasok. Napakunot ang aking noo nang makita ang lalaki, si Demetrio. Siya ay anak sa labas. Ang nanay nito ay isang prostitute at hindi kasundo si Lolo Ernesto. Isa rin ito sa mga taong iniimbestigahan ko sa pagbagsak ng tulay na ginawa ni Daddy. May suspetsya na ako na maaaring may kinalaman ito dahil sila ang magkakasama sa trabaho noong araw. Bakit nandito ka? Malamig na tanong ni Lolo Ernesto. Nagtinginan kami mga nakaupo sa lamesa dahil sa hindi magandang pakikisama ni Lolo sa kanyang pamangkin. Nabalitaan ko na umuwi dito sa Austin, kaya dali-dali ako nagpunta dito. Kailangan ko ding itanong sa kanyang importanteng bagay. Bumaling ang tingin ni Demetrio kay Austin. Iba ang mukha nito at mukhang galit pero nagpipigil lang. Austin, napag-usapan na natin na sa pinsan mo ibibigay ang Bantayan Island Project. Yes, I agree with it. Pero gaano na ba katagal nang ibigay ko sa kanya iyon? Halos buwan ko nang ina-assign ng project sa inyo pero hindi niyo nakuha. Casual na sagot ni Austin. Well, how can you do that, Iho? I mean, paano mo silang napapayag ng ganoong kabilis? Gayong hirap na makuha ng Demetrio ang project. Hindi mo din na-discuss sa amin ang tungkol dyan. Bumuntong hininga sa Austin at tumingin sa akin. Well, hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan. Ngiting sabi ni Austin sa akin, si Jara ang nakakuha ng project. Namangha ang tatlo. And who's that lady? It's so impressive na makuha niya ang ganoong kalaking project. Takang tanong ni Demetrio. She's my future wife. Sabi ni Austin. Namulang aking mata dahil sa kanyang sinabi. Umaling sa akin sa Austin. Jara, this is my Uncle Demetrio. Of course. Sino bang hindi makakakilala sa kanya? Nanay niya? Yung prostitute, diba? Sarkastiko kong sabi. Nakita ko na nag-iba ang mukha nito dahil sa akin sinabi. It only proves
na wala siyang sapat na kakayanan para hawakan ng bantayan project. Sabat ni Lola. Uminom ito ng tubig. I'm so proud of you, Iha. Hindi nagkamali sa Austin na ikaw ang mapapangasawa niya. Puri sa akin ito. Hindi ba't ikakasal na sa Austin sa anak na babae ni Damian Gonzalez? Tanong ni Demetrio. Yes, sagot ni Austin. She is the youngest daughter of Damian Gonzalez. Ikaw? Ikaw yung stepdaughter ni Damian? May gulat sa mata nito na nagtanong. Nginitaan ko ito. Ako nga. Sarkastiko kong tango. Uncle, actually, we have the same position in life. Pareho tayong anak sa labas. Natahimik ang lahat pagkatapos kong sumagot. Ano pa bang ginagawa mo dito? Tanong ni Lolo Ernesto. Uncle Ernesto, gusto ko lang liwanagin kay Austin ang tungkol sa project. Paano na lang ang pinsan niya kung nakuha na nito ang project? Isa lang ibig sabihin nun. Walang kakayahan ng anak mo. Now go. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain. Galit na sabi ni Lolo. Talunan na umalis sa Demetrio sa aming harapan. I feel satisfied na makita ang ganitong eksena. Habang nakatalikod ito palabas ng mansyon ay matalim ko itong tinitigan. Demetrio, magsisimula pa lang ako. Sabi ko sa aking sarili. Nanumbalik lang ang aking atensyon sa aking pagkain ng haplusin ni Austin ang aking hita. Are you okay? Bulong na tanong nito sa akin. Tango ko. Tumingin ako sa dalawang matanda na kaharap namin. Busy itong mga kumakain kaya naman naging panatag ng aking pakiramdam. Sa ganitong oras, hindi dapat ako nagpapahalata sa kanila. Ayokong makakita sila ng butas sa akin at pagdudahan ng aking pagpapakasal sa kanilang apo. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, Lolo Ernesto clear his throat kaya napatingin ako. Nagkasalubong ang mga mata namin. Hindi ko iniiwas iyon at nakipaglaban ng tingin sa mas kalmadong paraan. Si Lolo Ernesto ang nagtanggal ng tingin at ibinaling muli ang atensyon sa pagkain. I have to request. Salita ni Lolo na nakatingin kay Austin. Tell me, Lolo. Sabi nito na may magandang ngiti sa labi. Kinakabahan ako sa maaaring sabihin ng matandang ito. This is the final say at kahit ano pa maging desisyon nito ay tatanggapin ko ng maluwag sa aking puso. Kaya ko naman tumanggap ng pagkatalo pero hindi ang sumuko. Rest assured na hindi makakapekto ang kasal ninyo sa kumpanya. Ayusin mo lahat ang gusto't bago kayo magpakasal. Mas mabuti na nagkakaintindihan tayo at ayokong sisihin ka in the future kapag may nangyari sa kumpanya at sa iyo. I will settle everything, Lolo. Don't worry. Napangiti si Austin sa sinabi ng kanyang lolo. Ibig sabihin po ba ay pumapayag na kayo magpakasal kaming dalawa? Hindi pa ako tapos magsalita. Bulyaw, nasagot ni Lolo Ernesto. Pangalawa, alagaan mo magiging apo namin. Gusto namin makita siyang malusog. I smiled when I heard that. Pumapayag na ang mga ito na ikasal kami ni Austin. In that case, hindi ko na kailangan mag-isip ng alternative approach. Ang problema nga lang ay kailangan mabuntis ako kaagad-agad. Nagkatinginan kami ni Austin. Nakita ko na nakangiti ito at masaya. Nagulat naman ako nang may humawak sa aking kamay. Napatingin ako doon at nakita ko si Lola Lourdes na medyo may luha sa kanyang mata. Inangat niya ang aking kamay at ibinigay ang isang singsing. Itong singsing ang magpapatunay na magiging parte ka na ng aming pamilya. Bago kami ikasal na lolo mo, ibinigay ito sa akin ng kanyang ina. Ipinasa ko ito sa magulang ni Austin at ngayon, ipapasa ko naman sa'yo. Hinawakan ko ang kamay ni Lola Lourdes. Lola, this is too much. This is not too much. Huwag ka nang tumanggi dahil magiging parte ka na ng pamilya. 2 pares ang singsing na iyan. Ang isa'y nasa hipag ko. Sabi ni Lola, take this as a respect na tinatanggap at pumapayag na kami magpakasal kayo ng aming apong sa Austin. Tumayo ako sa aking kinaupan. Niyakap ko si Lola Lourdes. Sobra ko natutuwa dahil sa kabaitan na ipinapakita nito sa akin. Ang tiwala nito ay hindi matutumbasan ng kahit na anumang bagay. Salamat po, Lola. Iingatan ko po itong mabuti. Ngiting saad ko. Hinalikan ko ito sa noo bago umupo muli sa tabi ni Austin. Anong tinutunganga mo dyan, apo? Tanong ni Lola kay Austin. Bakit hindi mo pa isuot sa kanya ang singsing? Irap na sabi nito. Napangisi kaming dalawa ni Lola. Habang tahimik naman sa kabilang gilid si Lolo. Sa Austin naman ay sumunod agad kay Lola at isunuot sa akin ang singsing. Lola, hindi pa naman po kami mag-asawa. Sabat ko. Sooner or later ay kakasal na kayo. Hayaan nyo at tutulungan ko kayong mamili ng magandang araw ng kasal base sa mga zodiac sign ninyo.
Ibinigay ito sa'yo ni Lola kaya huwag ka na magdalawang isip na suotin ang singsing na ito. Ibinigay ko ang kanang kamay ko kay Austin. Isinuot niya ang singsing. Narinig ko ang palakpak ni Lola nang isuot iyon ni Austin. Para ito isang bata na kinikilig. Ilang sandali pa ay natapos na kami sa aming pagkain. Nauna nang tumayo si Lolo at Lola. Bago umalis sa mga ito ay kinausap ko muna sila. Lolo Ernesto, Lola Lourdes, salamat po tinanggap niyo ko. Salamat po at pinayagan niyo na kami magpakasal ni Austin. Ngumiti sa akin si Lola Lourdes samantalang si Lolo Ernesto ay tumangulang pero seryoso ang muka. Busog ka na ba? Tanong sa akin ni Austin. Oo, sobra. Sagot ko. Then let's go. Bumalik na tayo sa bahay para makapagpahinga na tayo. Tumangulang ako. Inalalayan ako nito sa pagtayo at lumabas na ng mansyon. Papalakad pabalik sa bahay ni Austin. Kinuha ko ang braso nito upang yakapin iyon. Paraan ko ito para mapalapit ako sa kanya at ibulong ang gusto ko sabihin. Austin. Mahinang tawag ko sa kanyang pangalan. Maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi natin napapayag ang mga grandparents mo. It's nothing. I mean, I should thank you. Kung hindi dahil sa iyo, walang mukhang maihaharap si Lolo kay Demetrio. Alam mo ba, dahil sa pagpapahiya mo kay Demetrio, natuwa si Lolo. I'm sure hindi mo napansin iyon pero kilala ko si Lolo. Kaya kanya tinanggap dahil ipinakita mo na kaaway mo rin ang kaaway niya. I didn't mean to say that. Masyado lang matatas ang dila ko paminsan-minsan at hindi ko kayang kontrolin ang aking bibig. Palusot ko. Naging obvious ba ako kanina? Dapat siguro sa susunod ay mag-iingat na ako sa bawat galaw at salita ko. Ilang araw ang lumipas at inayos ko ang mga dapat kong ayusin. Isa na doon ay ang issue sa pagitan naming dalawa ni Evelyn. Alam ko na magugulat ang pamilya nito kapag sinabi ko na hindi ko napakakasalan si Evelyn at si Jaira na. Nilinis ko ang mga bali-balita tungkol sa pagitan ng gusot ng aming pamilya. Personal kong pinuntahan si Damian sa kanyang kumpanya. Hindi ko kailangan ng appointment para makita o makausap ito dahil isang sabi lang ng pangalan ko ay dire-diretso na ako sa itaas. Sa opisina nito ay sinalubong na ako nito. Nandoon din si Evelyn na nakaupo sa sofa na tumayo pa at dali-dali akong pinuntahan. Iho, what brings you here? Busy ka at alam kong importante bagay ang gusto mong mapag-usapan dahil sinadya mo pa ako dito. Sabi nito, yeah, I just want to clarify things. Gusto ko lang sabihin na ang desisyon ko ay aprobado na din ng grandparents ko. Kaya wala na kayong dahilan para kausapin pa si Lolo. Nakita ko na para itong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang muka. Okay, let's take a seat. Pag-usapan natin kung ano mga gusto mo sabihin. Pilit nangiting sabi nito. First, Evelyn and I can't proceed to the engagement. Kung may problema kayo tungkol dito o hindi nyo kayang tanggapin ang desisyon ko at ng pamilya ko, wala akong magagawa. But I just to remind you na kapag gumawa kayo ng maling hakbang mula sa aking pamilya, alam nyo na ang pwede mangyari sa inyo. Second, si Jaira ang pakakasalan ko. Nabalitaan ko na alam nyo na ang tungkol sa relasyon namin ng inyong stepdaughter. She's my future wife. Kaya't binabalaan ko kayo na huwag kayong gagawa ng eskandalo na makakasira sa kanya or else masisira din ang mukha ng inyong kumpanya. Nasabi sa akin ni Jaira na itinakwil siya ng kanyang ina at mas kinampihan sa Evelyn. Nang gabing inaprobahan ni Lolo ang kasal namin ay natanong ko ito sa nangyari sa kanila ng ex-boyfriend nito na inagaw ni Evelyn. Pangatlo, liwanagin niyo sa mga tao na hindi si Evelyn ang pakakasalan ko. Kung hindi, si Jaira. Hindi ito nagsasalita at nakita ko ang mga madilim na mukha ng mga ito. Si Evelyn ay umiiyak ng walang boses pero I won't pity her. After what she did, hindi siya ang babaeng karapat-dapat na pakasalan ko. Besides, yaman ko lang naman ang gusto na mag-amang ito. I hope nagkakaintindihan tayo, Uncle Damian. Ngiting sabi ko, Of course, Iyo. I clearly understand. Makakaasa ka na susundin ko lahat ng mga sinabi mo. Ako na bahala dito sa ano kong sa Evelyn. Tinapik nito ang balikat ni Evelyn. Hindi naman kita mapipilit kung si Jaira ang gusto mo. Sooner or later, magiging isang pamilya na tayo kaya mas maganda na nagkakaintindihan na tayo ngayon pa lang. Thank you, Uncle Damian. Thank you for understanding. Tumayo ako at iniabot ang kamay ko. Nakapagkamay naman ito sa akin. I have to go. I will inform you about our wedding. Papalabas na ako ng opisina nito nang marinig ko ang garalgal na boses ni Evelyn. Austin, alam ko naman na inakit ka lang ni Jaira. Tell me, bakit ang bilis na mo magbago ng isip mo? May sinabi ba siya sa'yo kaya tinatanggahan mo ako? Lumapit ito at lumuhod sa aking harapan.
Hindi mo kilala ang malanding babaeng yun. Huwag ka magpapadala sa kanya mga salita, Austin. Please, bawiin mo naman ang desisyon mo. I'm sorry, Evelyn. I can't. Iniwan ko itong nakaluhod at hindi ko natanapunan ito ng tingin. Tumingin ako sa orasan. May meeting pa ako sa isang restaurant malapit dito. Kasama ng sekretary ko na si Lillian. Dumiretso na kami sa restaurant. Papasok pa lang sa restaurant, nakuha na ng isang babaeng aking atensyon. Dumilim at tumalim ang mata ko nang makita ko itong kumakain kasama isang lalaki. Masaya ang dalawang nag-uusap habang kumakain. Napakuyom ang palad ko at hindi inaasahan na makikita si Jara na may kasamang ibang lalaki. Binalaan ko na siya na huwag siyang tatawa ng ganyan sa harap ng ibang lalaki. Kinuha ko ang aking cellphone at denial ang number ni Jara. Nakikita ko ang galaw niya kaya isang maling galaw niya, lagot ito sa akin. Tumayo ito at pumunta sa kabilang gilid ng glass window. Hawak nito ang cellphone na inilapit sa kanyang tanga. Hello? Sagot nito sa kabilang linya. Where are you? Malamig kong tanong. Nasa restaurant, kumakain. Bakit? With whom? Tanong ko. Lalaki? Wait, bakit ibang tono ng pananalita mo? Ano naman sa'yo? Sarkastikong sagot niya sa akin. Answer me, or else I will slick you in front of him. Nakita ko na nagpalingalinga si Jara sa paligid at nagtama ang dalawa naming mata. Pinapasundan mo ba ako kaya ka nandito ngayon? May inis sa tono nito. Come out now or else hahatakin kita ditong palabas. Minasdan ko ito at bumalik sa kinuupan ng kasama niyang lalaki. Kung hindi ko pa inunahan ito magsalita ay magsisinungaling ito at maaaring sabihin na babae ang kanyang kasama. Nauna akong pumasok sa kotse at doon hinintay ko siya. Ilang minuto pa bago ito tumayo sa lamesa at nagpaalam sa kasamang lalaki. Nakayakap ako sa akin dibdib. Napatingin si Jara sa gawin ng aking kotse at lumakad papalapit. Sumakay ito sa loob ng kotse. What? I told you, lumayo ka sa ibang lalaki. I'm sorry. Sagot nito. Kung hindi ako nagsalita, baka nagsinungaling ka pa. Kapag nagpaalam ako at sinabi sa iyo na may kasama akong kumain na lalaki, alam ko naman na magagalit ka. At hindi ko inaasahan na makikita mo ako dito. Bukod pa doon, wala naman akong ginagawang masama. Nakita mo naman magkausap lang kami at kumakain. Magkausap nga kayo. Halos sobrang saya mo nga eh. At kita na gilagid ng ngipin mo dahil sa pagtawa mo. Napahawak si Jara sa kanyang bibig. I already said I'm sorry. Hindi mo ako madadaan sa sorry mo. Inis kong sabi. Tandaan mo, Jara Mendez, you are my woman and my future wife. Isang beses ko nalang uulitin sa'yo na huwag ka nang sasama sa ibang lalaki. He's my friend, Austin. Matagal kaming hindi nagkita. Paliwanag nito. I don't care. We've already agreed with that. Don't make me repeat myself or else I will punish you. Tinignan ako ni Jara at hindi na sumagot pa. Bumuntong hininga ito. You are not allowed to talk or complain. Sabi ko. Pinandar ko ang kotse at dinala ito sa hotel. Pagdating sa suite, nilapitan ko agad ito. Mas sumibol ang galit ko nang umatras ito habang papalapit ako. Jara, sa tingin mo ba ganoon na lang ako kadaling pakiusapan? Tanong ko. Nakita ko na iwas pa rin ang mata nito. Napahinto ito nang mapasandal sa dingding. I told you I'm sorry. I promise I will never do that again. Bakit man dami lalaking umaaligid sa'yo? Una, si Oliver Santillan. Ngayon naman, si Stefano Rivera. Don't tell me na kaibigan mo iyon dahil wala akong kilalang babae na puro lalaki ang kaibigan at sumasama na kumakain sa labas ng dalawa lang sila. Bumuntong hininga ito at tumingin sa akin. Kita ko sa mata nito ang takot at nervyos. 5 years ago, Stefano helped me and my mother. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na kami ni Mommy dahil sa nangyaring pagbagsak ng tulay. Kami ang sinisisi ng pamilya ng mga namatayan. Bukod tanging siya lang ang naglakas loob na ipagtanggol kami kahit pa namatay ang kapatid dito sa pagguho ng tulay. Kaya naman malaking utang na loob ko sa kanya. May gusto ka ba sa kanya? Tanong ko. Pinapahalagahan ko lang siya dahil isa siya sa tumulong sa amin. Napalunok si Jara bago muling magsalita. Ilang taon kaming hindi nakita pagkatapos ng insidente na iyon. Kanina, nakasalubong ko lang siya at niyaya niya akong kumain. Wala namang masama kaya hindi ko ito tinanggihan. Nagpasalamat din ito dahil pinupuntahan ko sa sementeryo ang kapatid niyang namatay. Na-excite lang din ako na magkita kaming muli kaya masaya ako. Unbelievable, Jara! Sa tingin mo maniniwala ako, ha? Galit ko pa rin tanong kahit kalmado ito.
Hindi ko na ito binigyan ng pagkakataon na magsalita at hinalikan ko ito ng madiin. Nagpupumiglas ito. Matalim ko itong tiningnan dahil sa pagtanggi niya sa akin. Dahil ba yun sa lalaking iyon? Tanong ko sa aking isip. Austin, please. Huwag ganito. Malungkot na saad nito. Sarado ang isip ko dahil sa galit. Kung ang lalaking yun ang bumalik sa'yo, ganito din ba gagawin mo? Tanong ko. Hindi ako ganyang klaseng babae. May dignidad ako at hindi ko gagawin ang bagay na yan. Napahinto ako sa kanyang sinabi at bumalik sa ulirat. Alam ko namang nagkamali ako. Mali ako na hindi ko ipinaalam sa'yo. Ayoko lang na magalit ka sa akin dahil binigyan mo na ako ng warning at napag-usapan na natin ng ganitong bagay. I'm sorry. Mahina at garalgal na ang boses nito. Napansin ko na nagbabadya din ang luha sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba mabibilog mo ang ulo ko dahil sa magagandang salita mo? Hindi ba't ginawa mo na sa akin yan? Sa tingin mo ba kaya ko kaagad sa'yo magtiwala? Sabi ko sa kanya. Nawala ako sa sarili sandali. Nagtitigan lang kami nang makareceive ako ng isang tawag. Hindi pa tayo tapos, Jara. Magpasalamat ka at may tumatawag sa akin. Sabi ko. Sinagot ko ang tawag. Ilang minuto pa ay ibinaba ko na iyon. Bumaling muli ako kay Jara na nakayakap sa kanyang dibdib at nakasandal sa sulok ng dingding. Mag-ayos ka ng sarili mo at may magandang bisita tayo dadating. Habang hinahalikan ako ni Austin kanina, ibang tao ang pumapasok sa aking isipan. Bumalik sa alaala ko na muntik na makuha ng isang tao ang pagka-inosente ko. Nawalan ako ng lakas na labanan si Austin. Sobra ang galit niya ngayon at saradong isip nito sa aking paliwanag. I'm dead. Sabi ko pa sa isip ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa isang tawag. Kung sino man iyon ay siya ang nagligtas sa akin sa isang buhaya na kaharap ko kanina. Ni hindi ko nagawang gumalaw sa aking pwesto o magsalita man lang. Ilang minuto pa ay bumaling ito sa akin at sinabing may maganda kaming bisita. I am curious kung sino ba ang magandang babae na iyon. Katulad ng sinabi niya ay nag-ayos ako. Iniwasan ko ang pabatay nitong mga tingin. Ilang minuto pa ang nakalipas ay may kumatok. Napalingon ako doon samantalang siya excited na buksan iyon. Bumulaga sa akin na isang maliit at napakagandang bata. Sa tansya ko ay 5 o 6 na taong gulang ito. Masaya itong yumakap kay Austin. Sa unang tingin ay mapaghahalataan mo na mag-ama ang dalawa. Wait, tama kayang naisip ko? Pero hindi ko naman nabalitaan na may anak ito. Sabi ko sa aking isip. Nakaupo ako sa sofa nang tumakbo ang batang babae sa aking kinaupuan. Tumalon ito sa sofa at niyakap ang aking leeg. Hinalikan ako sa pisngi. Agad na nakuha nito ang aking puso. Napakalambing na bata. Hello, pretty lady. Bati ko. Auntie, you are much prettier than me. Oh, you're so cute and honest. I like you. Pinisil ko ang chubby cheeks nito. Dalawa tayong pretty. Saad ko. Sa likuran ko ay narinig ko naman ang kalmadong boses ng Austin. Someone is praising herself. Sarkastikong sabi nito. This little beauty knows how to appreciate my beauty. Bakit? Masama ba kung paniniwalaan ko iyon? Besides, hindi marunong magsinungaling ng bata. Uncle, I miss you so much. Sabi nito at kumawala sa tabi ko upang yakapin muli si Austin. Really? Hindi mo nga ako nagawang tawagan man lang? Tampong sabi ni Austin. Sabi ni Lolo, huwag kitang istorbohin dahil busy ka. Matatas na sagot ng bata. Umaling sa akin ang bata at nashock ako sa tanong nito. Auntie, totoo bang pakakasalan mo si Uncle? Muntik na ako mabulunan sa sarili kong laway at napaubo ng matindi. Yes, baby. Ngiting sabi ko. My name is Auntie Jara. How about you? What is your name, beauty? My name is Cassandra. You can call me Cassie, Auntie Jara. Maligayang tugon sa akin ito. It's my pleasure to meet you, Cassie. Nakasundo ko kaagad si Cassie. Napakabait na bata at masaya ako na may pinagkakasunduan kaming bagay. Nawala nga sa picture si Austin dahil ako ang kinakausap ni Cassie. Nakita ko na tumataas lang ang kilay nito dahil sa tawanan at kulitan namin ng bata. Uncle, pwede po ba akong magstay dito para kumain? Tanong ni Cassie. Hindi namin namalayan ng oras at napatingin ako dahil sa tanong ni Cassie. Mag-aalas 6 na pala. I'm sorry, baby. Maybe next time. Grandma and Grandpa is waiting for you. Tiningnan ako ni Cassie na may malungkot na mukha para ito maiiyak dahil sa sagot ni Austin. Auntie, tawag nito sa akin. Nahabag ang puso ko na makita siyang malungkot. Come here, baby. Of course, you can stay for dinner.
Let's talk to Grandma and Grandpa, okay? Sabi ko. Binigyan ko ng tingin sa Austin at iba na naman ang mata nitong nakatingin sa akin. Iniwas ko ang tingin ko at tumayo ako sa sofa at iginiya ko si Cassie papuntang kusina. Cassie, what do you want to eat? I'll cook it for you. Sabi ko. Nakita ko excitement sa kanyang muka. Nagtatalon pa ito. Talaga, Auntie? Tanong nito. Yup. Sabi ko pa. Yay! Auntie will cook for me. I'm so happy. Thank you, Auntie. Love you. My heart melt nang marinig ang mga sinabi nito. I smiled and giggled. Kinaliti ko ito sa tiyan sa aking panggigigil. Pumayag naman ang dalawang matanda na dito kumain si Cassie. Gaya ng ipinangako ko ay ipinagluto ko ito ng gusto niyang pagkain. Habang nagpe-prepare ng ingredients ay narinig ko ang boss na Austin sa may counter. You didn't say na marunong ka pala magluto. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Sabi ko, then do it. Gusto ko matikman kung gaano kakagaling magluto. Sabi nito, tumabi ito kay Cassie na nakaupo sa counter habang pinapanood ako magluto.